Sa isang mundo kung saan ang mga hayop ay unti-unting nawawala, isang batas ang tumindig upang ipaglaban ang kanilang buhay. Republic Act 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act, isang panata para protektahan ang mga nilalang na nasa bingit ng pagkawala. Habitat destruction, illegal hunting, kakulangan ng regulasyon, ito ang mga kalaban. Ngunit sa ilalim ng batas, may pag-asa. Ang bawat species ay may karapatan. Ang bawat buhay ay may halaga. Ang RA 9147 Wildlife Resources Conservation and Protection Act ay hindi lang batas. Isa itong panawagan para sa kalikasan, para sa kinabukasan, at para sa buhay. Good morning, sir. Kami po ang Group 3 at ang re-report ko po ay Section 1 to 6 ng Republic Act 9147. Republic Act 9147, an act providing for the conservation and protection of wildlife resources and their habitats, appropriating funds therefore and for other purposes. Section 1, Title: This act shall be known as the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Section 2, Declaration of Policy. It shall be the policy of the state to conserve the country's wildlife resources and their habitats for sustainability. In the pursuit of this policy, this act shall have the following objectives. Letter A. To conserve and protect wildlife species and their habitats, to promote ecological balance and enhance biological diversity. Letter B. To regulate the collection and trade of wildlife. Letter C. To pursue, with due regards to the national interest, the Philippine commitment to international conventions, protection of wildlife in their habitats. And letter D, to initiate or support scientific studies on the conservation of biological diversity. Section 3, Scope of Application. The provision of this act shall be enforceable for all wildlife species found in all areas of the country, including protected areas under Republic Act No. 7586, otherwise known as the National Integrated Protected Area System or NIPAS Act, and critical habitats. This act shall also apply to exotic species which are subject to trade, are cultured, maintained, or bred in captivity or propagated in the country. Ibig sabihin, ang section na ito ay nagsasabi kung saan at kanino umiiral ang batas. Ibig sabihin ay lahat ng wildlife species sa Pilipinas, mga hayop man o halaman na hindi domesticated o inaalagaan, ay saklaw ng batas kahit saan pa sila matatagpuan. Kasama din dito ang mga protected area sa ilalim ng RA 7586 o NIPAS Act at mga critical habitats. At saklaw din ng batas na ito ang exotic species kung ito ay binibenta, inaalagaan o pinaparami sa loob ng bansa. Section 4, Jurisdiction of the Department of Environment and Natural Resources and the Department of Agriculture. The Department of Environment and Natural Resources shall have jurisdiction over all terrestrial plant and animal species, all turtles and tortoises, and wetland species, including but not limited to crocodiles, water birds, and all amphibians and dugong. The Department of Agriculture shall have jurisdiction over all declared aquatic critical habitats, all aquatic resources, including but not limited to all fishes, aquatic plants, invertebrates, and all marine mammals, except dugong. The Secretaries of the Department of Environment and Natural Resources and the DA shall review and by joint administrative order, revise and regularly update the list of species under their respective jurisdiction. In the province of Palawan, jurisdiction herein conferred is vested to the Palawan Council for Sustainable Development pursuant to RA 7611. Ang Section 4 ay tungkol sa kung aling ahensya ng gobyerno ang may kapangyarihan o jurisdiction sa pangangalaga at pamamahala ng iba't ibang uri ng wildlife sa Pilipinas. Una ay ang DENR.
Ang DENR ang may hawak sa mga hayop at halaman sa lupa, kagaya ng mga pagong at tortoise, mga hayop sa wetlands tulad ng buwaya, waterbirds, amphibians at dugong. Ibig sabihin, kung ang hayop o halaman ay nakatira sa lupa o wetlands, sakop ito ng DENR. Pangalawa naman ay ang DA. Ang DA ang may sakop sa mga yamang tubig or aquatic resources tulad ng isda, aquatic plants, invertebrates, marine mammals. Ibig sabihin, kung ang hayop ay nasa dagat o tubig, ito ay sakop ng DA. Ang DENR at DA ay dapat mag-review ng mga listahan ng mga species at mag-update sa pamamagitan ng Joint Administrative Order. Layunin nito na siguraduhin na updated ang listahan ng mga protected species. Sa Palawan naman ay hindi DENR o DA ang may pangunahing kapangyarihan kundi ang Palawan Council for Sustainable Development ayon sa RA 7611. Ang Section 4 ay mahalaga dahil iniiwasan nito ang overlap o conflict sa trabaho ng mga ahensya. Section 5. Definition of terms. Letter A. Bioprospecting means the research, collection, and utilization of biological and genetic resources for purposes of applying the knowledge derived therefrom solely for commercial purposes. Ito ay paghahanap at pag-aaral ng mga hayop o halaman para magamit sa negosyo. Letter B. Byproduct or derivatives means any part taken or substance extracted from wildlife in raw or in process form. This include stuffed animal and herbarium specimens. Ito naman yung produktong galing sa hayop o halaman, hilaw man o naproseso. Halimbawa is balat ng ahas na ginawang bag. Letter C. Captive breeding. Culture or propagation means the process of producing individuals under controlled condition or with human intervention. Ito ay pagpaparami ng hayop o halaman sa kontroladong lugar tulad ng zoo o farm. Letter D. Collection or collecting means the act of gathering or harvesting wildlife, its byproduct or derivatives. Ito naman yung pagkuha o pag-ani ng wildlife mula sa kanilang natural habitat, halimbawa ay panghuli ng isda o pagkuha ng orchid sa bundok. Letter E. Conservation means preservation and sustainable utilization of wildlife and maintenance, restoration, and enhancement of the habitat. Ito ay pagprotekta at tamang paggamit ng wildlife at kanilang tirahan. Letter F. Critically endangered species refers to a species or subspecies that is facing extremely high risk of extinction in the wild and in the immediate future. Ito yung mga species na malapit ng tuluyang mawala kagaya ng Philippine eagle. Letter G. Economically important species means species or subspecies which have actual or potential value in trade or utilization for commercial purpose. Ito naman yung mga hayop o halaman na may halaga sa negosyo. Letter H. Endangered species refers to species or subspecies that is not critically endangered but whose survival in the wild is unlikely if the causal factor continue operating. Ito naman yung mga species na nanganganib mawala pero hindi pa kasing lala ng critically endangered. Halimbawa dito ay dugong saka tamaraw. Letter I. Endemic species means species or subspecies which is naturally occurring in found only within specific area in the country. Ito yung mga species na matatagpuan lamang sa Pilipinas. Halimbawa dito is Philippine eagle. Letter J. Exotic species means species or subspecies which do not naturally occur in the country. Ito naman yung mga species na hindi natural sa Pilipinas kagaya ng iguana. Letter K. Export permit refers to a permit authorizing an individual to bring out wildlife from the Philippines to any other country. Ito naman yung permit para maglabas ng wildlife palabas ng bansa. Letter L. Gratuitous permit means permit issued to any individual or entity engaged in non-commercial scientific or educational undertaking to collect wildlife. Ito yung permit para sa research o edukasyon, hindi pang negosyo. Letter M. Habitat means place or environment
where species or subspecies naturally occur or has naturally established its population. Ito naman yung natural na tirahan ng mga hayop o halaman. Letter N. Import permit refers to a permit authorizing an individual to bring in wildlife from another country. Ito naman yung permit para magpasok ng wildlife mula sa ibang bansa. Letter O. Indigenous wildlife means species or subspecies of wildlife naturally occurring or has naturally established population in the country. Ito naman yung mga wildlife na natural na matatagpuan sa Pilipinas. Halimbawa dito is yung Philippine crocodile. Letter P. Introduction means bringing species into the wild that is outside its natural habitat. Ito naman yung pagpapakawalan ng species sa lugar na hindi nito natural na tirahan. Letter Q. Re-export permit refers to a permit authorizing an individual to bring out of the country a previous imported wildlife. Ito naman yung permit para ilabas muli ang wildlife na dati nang inangkat. Letter R. Secretary means either or both the Secretary of the Department of Environment and Natural Resources and the Secretary of the Department of Agriculture. Ito ay tumutukoy sa pinuno ng DANR at DA. Letter S. Threatened species. A general term to denote species or subspecies considered as critical endangered, vulnerable or other accepted categories of wildlife whose population is at risk of extinction. Ito naman yung pangkalahatang tawag sa mga species na nanganganib. Letter T. Trade means the act of engaging in the exchange, exportation or importation, purchase or sale of wildlife, their derivatives or byproducts, locally or internationally. Ito naman yung pagbili, pagbenta o pagpapalitan ng wildlife. Letter U. Traditional use means utilization of wildlife by indigenous people in accordance with written or unwritten rules, usage, customs, and practices traditionally observed, accepted, and recognized by them. Ito ay paggamit ng wildlife ng indigenous people base sa kanilang kultura. Letter B. Transport permit means a permit issued authorizing an individual to bring wildlife from one place to another within the territorial jurisdiction of the Philippines. Ito ay permit para ilipat ang wildlife sa loob ng Pilipinas. W. Vulnerable species refers to a species or subspecies that is not critically endangered nor endangered but is under threat from adverse factor throughout their range and is likely to move to the endangered category in the near future. Ito naman yung mga species na hindi pa endangered pero posibleng maging endangered. Halimbawa is Palawan peacock at dugong. Letter X. Wildlife means wild forms and varieties of flora and fauna in all developmental stages, including those which are in captivity or are being bred or propagated. Ito ay lahat ng uri ng halaman at hayop na nabubuhay sa natural na kapaligiran. Letter Y. Wildlife collector's permit means a permit to take or collect from the wild certain species and quantities of wildlife for commercial purposes. Ito naman ay permit para mangolekta ng wildlife para sa negosyo. Letter Z. Wildlife farm, culture permit means a permit to develop, operate, and maintain a wildlife breeding farm for conservation, trade, and or scientific purposes. Ito naman ay permit para magpatakbo ng wildlife farm. Section 6. Wildlife information. All activities as subsequently manifested under this chapter shall be authorized by the Secretary upon proper evaluation of best available information or scientific data showing that the activity is or for a purpose not detrimental to the survival of the species or subspecies involved or their habitat. For this purpose, the Secretary should regularly update wildlife information through research. Ang Section 6 ay tungkol sa paggamit ng tamang impormasyon bago payagan ang anumang gawain na may kinalaman sa wildlife. Sa madaling sabi, lahat ng aktibidad ay kailangan munang aprubahan ng sekretary ng ahensya. Pero hindi basta-basta ang approval. Dapat ay base ito sa scientific data o maayos na impormasyon. At ang pangunahing layunin nito ay siguraduhin na ang anumang gawain ay
hindi makakasama sa kaligtasan ng isang species o subspecies, pati na rin sa kanilang tirahan. Hello sir, ito po yung report ko. Collection of wildlife. Collection of wildlife may be allowed in accordance with Section 6 of this Act, provided that in the collection of wildlife, appropriate and acceptable wildlife collection technique with least or no detrimental effects to the existing wildlife population and their habitats shall likewise be required, provided further that collection of wildlife by indigenous people may be allowed for traditional use and not primarily for trade, provided furthermore that collection and utilization for and purpose shall not cover threatened species, provided finally that Section 23 of this Act shall govern the collection of threatened species. Explanation, sir. Dito sa Section 7, pinapayagan ang pangolekta ng wildlife ayon sa Section 6. Ngunit may mga kondisyon. Una, dapat gamitin ang mga tamang paraan ng pangolekta na hindi makakasira o may kaunting epekto lamang sa mga hayop, halaman at kanilang tirahan. Ikalawa, ang mga katutubong mamamayan o yung mga indigenous people ay pinapayagan mongolekta ng mga wildlife para sa kanilang mga traditional na paggamit like o kaya ng kanilang mga pagkain. Ngunit hindi ito dapat gawin para sa kalakalan o pagbebenta. Ibig sabihin, pinapayagan po yung mga indigenous people na mangolekta or manghuli ng mga wildlife para sa kanilang tradisyon or para sa kanilang pang araw-araw na pamumuhay, pero hindi pwedeng gamitin sa pagbebenta or pangangalakal. So, for Section 8, pagmamayari or pag-iingat ng mga wildlife. So, walang tao or organizations ang maaaring magkaroon or magmay-ari or mag-ingat ng mga hayop na wildlife, pero maliban kung mapapatunayan nila na mayroon silang sapat na financial na kakayahan, such as yung pera or pondo at sapat na possibilities or yung technological na kaalaman or yung mga kagamitan at lugar para maayos na mapangalagaan yung mga ating wildlife animals. And ang condition sa pag-aalaga nito ay ang mga wildlife is dapat hindi sila nakuha sa paraan ng paglabag sa batas o sa mga provision under this Republic Act. So, sa madaling salita, pwede ka nang mag-alaga or magmay-ari ng wildlife kung kaya mo tong alagaan at kung maayos at kung legal yung proseso ng pinanggalingan nito. So, for Section 9, such as yung pag-collect or yung pagmamayari ng mga byproducts at derivatives, ay maaring mangolekta or magmayari ng mga byproducts at derivatives ng wildlife, like yung sa byproducts if ito ay mga bahagi or product na nanggaling mula sa mga wildlife, like yung mga balahibo, yung mga sungay, balat, and itlog. And sa mga derivatives, kinakailangan ito yung mga product na na-process mula sa wildlife, gaya ng mga gamot, alahas, or yung iba pang mga bagay na ginawa mula sa or galing sa hayop. Pero ang kondisyon, kinakailangan na dapat nang mula to sa wildlife nga na hindi nakuha ng paglabag sa batas. So, in a simple word, pwede ka naman din magkaroon or mangolekta ng mga product galing sa ating mga wildlife resources basta legal yung mga pinanggalingan at kailangan ay may tamang proseso. Section 10. Section 10, local transport of wildlife byproducts and derivatives. Local transport of wildlife byproducts and derivatives collected or processed through any other means shall be authorized unless the same is prejudicial to the wildlife and public health. Ibig sabihin lang nito is, ito yung pagbibigay payag sa pagbiyahe ng mga hayop
sa ibang lugar. Basta ito ay yung mga papel nito ay dumaan sa legal na proseso. Halimbawa is may alaga akong kalabaw and lilipat kami sa bagong tirahan or sa ibang lugar, and yung lilipatan namin is may madadaanan kaming animal checkpoint. So saka ko lang madadala yung alagang kalabaw sa bago namin tirahan kung sa nagbabantay sa animal checkpoint is may mapapakita ako na papel or dokumento na dumaan sa legal na proseso. Dun sa kung halimbawa dun sa may Kalawag sa Barangay Binutas is may animal checkpoint doon na kung saan yung mga may dalang hayop or wildlife na mga truck is tumitigil doon para ipakita yung mga papel na dumaan yung sa legal na proseso. And Section 11, exportation and or information of wildlife. Wildlife species may be exported to or imported from another country as may be authorized by the Secretary or the designated representative, subject to strict compliance with the provision of this Act and rules and regulations promulgated pursuant thereto, provided the recipient of the wildlife is technically and financially capable to maintain it. Ibig sabihin lang ito yung pag-export at pag-import. Ito yung batas na pagpapadala ng mga hayop or mga wildlife papalabas man o papasok. Katulad ng Section 10 is dapat dumaan to sa legal na proseso. Paghingi ng pahintulot sa DNR Secretary or kung sino mang kumakatawan dito na humihingi sila ng pahintulot sa pag-export ng mga hayop or wildlife. Bukod dito is kailangan nilang sundin lahat ng batas na kung saan dapat yung tatanggap is may kalayaan at kasanayan na sa pag-aalaga. Halimbawa, yung may-ari ng Manila Zoo. May-ari ng Manila Zoo ay gustong mag-import ng tiger na magmumula sa ibang bansa. So, mangyayari lang yon kung may pahintulot to mula sa gobyerno or permiso. And sisiguraduhin din kaya nitong alagaan katulad ng tamang pagpapakain and maayos sa tirahan. And Section 12, introduction, reintroduction, or restocking of endemic or indigenous wildlife. The introduction, reintroduction, or restocking of endemic and indigenous wildlife shall be allowed only for population enhancement of recovery purposes, subject to prior clearance from the Secretary of the authorized representative pursuant to Section 6 of this Act. Any proposed introduction shall be subject to a scientific study which shall focus on the bioecology. The proponent shall also conduct public consultation with concerned individual or entities. Ibig sabihin lang ito yung batas na pwede uling tulungan na dumami uli yung mga hayop na likas sa Pilipinas. Halimbawa is ibalik sa dating tirahan or ilipat sa ibang lugar. Halimbawa, sa isang bahagi ng lungsod is napag-alaman na kaunti na lang yung nakikitang Philippine monkey. So, ang gagawin ng mga eksperto is gagawa sila ng aksyon para sa pagpapalipat ng mga Philippine monkey sa lugar na kakaunti na lang yung populasyon ng unggoy. And sisiguraduhin din na ligtas dun sa lilipatan na lugar. And kagaya ng mga Section 10 and Section 11 is kailangan din may permiso ng gobyerno o pahintulot. And Section 13, introduction of exotic wildlife. No exotic species shall be introduced into the country unless clearance from the Secretary or the authorized representative is first obtained. In no case shall exotic species be introduced into protected areas
covered by Republic Act number 7586 and to critical habitats under Section 25 hereof. In cases where introduction is allowed, it shall be subject to environment impact study which shall focus on the bioecology, socioeconomic, and related aspect of the area where the species will be introduced. The proponent shall also be required to secure to prior informed consent from the local stakeholder. Ito yung ibig sabihin lang nito is ito yung batas na hindi pwedeng basta maglagay or magpakawala ng hayop na hindi naman likas sa Pilipinas. Halimbawa, may gustong magdala ng iguana na magmumula sa ibang bansa at papakawalan dito sa Pilipinas. Yun ay hindi basta papayagan kung walang pahintulot sa gobyerno. Pero kahit may pahintulot mula sa gobyerno is hindi pa rin ito pwedeng pakawalan or ilagay sa protected areas tulad ng Mount Apo Natural Park na makaka-apekto ito sa mga halaman or hayop na dating naninirahan na doon. Good day to our instructor, Sir Jomel Gia Cabado. Following the discussion from my group mates, I am Girlie Jane Billy Barrios and I will proceed to the continuations of our report, specifically on Article 1, Section 14 to Section 17. To recap, they explain the title of this act, including the Section 1 to Section 10. Now, I will share with you the details, facts, and insights related to this part, which are important to our overall report. And now, I will proceed to the discussion of the Section 14 of this act. Section 14 includes the bioprospecting. Bioprospecting shall be allowed upon execution of an undertaking by any proponent, stipulating therein its compliance with and commitments to reasonable terms and conditions that may be imposed by the Secretary, which are necessary to protect biological diversity. Next, the Secretary or the unauthorized representative, in consultation with the concerned agency, before granting the necessary permit shall be required that prior informed consent be obtained by the applicant from the concerned indigenous cultural communities, local communities, management board under Republic Act number 7586 or private, individual, or entity. The applicant shall disclose fully the intent and scope of bioprospecting activity in a language and process understandable to the community. The prior informed consent from the indigenous people shall be obtained in accordance with existing laws. The action on the bioprospecting proposal by concerned bodies shall be made within a reasonable period. Upon submission of the complete requirements, the Secretary shall act on the research proposal within a reasonable period. And if the applicant is a foreign entity or individual, a local institution should be actively involved in the research, collections, and whenever applicable and appropriate in the technological development of the products derived from the biological and genetic resources. At ano nga ba ang nilalaman or sinasabi ng section na ito? These sections allows the research, collections, and use of biological and genetic resources for commercial purposes. Pero, para may payagan ng mga ito, kailangan muna ng permission before approval or the applicant must obtain the prior informed consent. Ano nga ba ang prior informed consent? Ibig sabihin, ito yung hinihingi na pahintulot ng applicant at itong consent na ito ay nagpapatunay na hindi basta lang pumayag ng biglaan yung tao or may-ari ng lupa nagpagagawa ng research kasi pinaliwanag muna sa kanila lahat bago sila sumang-ayon. And these sections must obtain from local communities, indigenous groups, or sa mismong may-ari or nangangalaga ng lupa. And sinasabi din dito na if the applicant is a foreign entity or individual, kung magsasagawa sila ng research or other actions, ay dapat may kasama o partner sila na galing dito sa bansa. Dahil hindi pwede na sila lang ang gagawa ng mga actions mag-isa. At layunin ng section na ito ay
para maprotektahan ang ating kalikasan habang pinapayagan ang makabuluhang paggamit ng mga likas na yaman. And the next is the Section 15 of this Act. The Section 15 is about the scientific researches on wildlife. Collection and utilization of biological resources for scientific research and not for commercial purposes shall be allowed upon execution of an undertaking or agreement with and issuance by a gratuitous permit by the secretary or the authorized representative, provided that prior clearance from concerned body shall be secured before the issuance of the gratuitous permit, provided further that the last paragraph of the Section 14 shall be likewise apply in these sections. At ano nga ba ang nilalaman ng section na ito? These sections allow collection and use of wildlife for scientific, educational, or non-commercial research purposes. Pero, para may sagawa ang mga ito, kailangan muna nila kumuha ng permit. Gaya ng sinabi ni Sir sa mga previous lessons natin, bago mo isagawa ang isang bagay, kailangan mo muna kumuha ng permit from authorities to avoid conflict. At ang permit na kailangan mong kunin dito ay tinatawag na gratuitous permit. It is taken from Secretary of the Unauthorized Representatives. Pero, bago tayo magpatuloy, ano nga ba ang gratuitous permit? Ito ang permit na ibinibigay ng libre kung mag-aaral ka lang at magre-research at hindi mo ito ibibenta or hindi mo ibebenta yung nakuha mong research. Ang permit na ito ay valid for 1 year, kaya kapag nag-expired ay kailangan mo na kumuha ng panibago. And tulad ng bioprospecting or nakasaad sa Section 14, kailangan mo din muna dito ng pahintulot at pagsang-ayon mula sa kinauukulan at local communities. At gaya din ng sinabi sa Section 14, pag foreign researchers must also work with local or institutions. And the next is the Section 16. Section 16 includes the biosafety. All activities dealing on genetic engineering and pathogenic organism in the Philippines, as well as activities requiring the importation, introductions, field release, and breeding of organisms that are potentially harm to man and environment, shall be reviewed in accordance with the biosafety guidelines, ensuring public welfare and the protections and conservation of wildlife and their habitats. Sinasabi sa section na ito na all activities involving genetic engineering, pathogenic organism o yung mga nakakahawang sakit at pagdadala ng mga hayop at halaman na maaaring mapanganib sa tao at kalikasan ay dapat munang suriin ng maigi. These activities must follow biosafety guidelines para masigurong ligtas ang lahat at hindi masira ang ating kalikasan. Sa madaling salita, dapat siguraduhin munang ligtas bago ituloy ang isang gawain. And the last section of my report is the Section 17. This section includes commercial breeding or propagation of wildlife resources. Breeding or propagation of wildlife resources for commercial purposes shall be allowed by the Secretary or the authorized representative, pursuant to Section 6 through the issuance of wildlife farm culture permit, provided that only progencies of wildlife race, as well as the unproductive parent stock shall be utilized for trade. Provided further that commercial breeding operations for wildlife, whenever appropriate, shall be subject to an environmental impact study. At ano naman ang sinasabi ng section na ito? Sinasabi dito na pinapayagan ang pagpaparami o pag-aalaga ng mga wild animals para ibenta o gawing negosyo, but only the offspring or yung mga bata pang animals at yung mga babaeng hayop na hindi nagbubuntis lamang ang pwedeng ibenta. Pero, bago mo isagawa ang mga ito, gaya ng nasabi sa mga naunang sections, kailangan mo muna ng kumuha ng permit at ang permit na ito ay tinatawag na wildlife farm or culture permit. At ano nga ba ang permit na ito? Ito yung permit na kailangan mong kunin kung gusto mong mag-alaga at magparami ng wildlife animals para ibenta or gamitin sa negosyo. Ito yung nagsisilbing patunay na legal at pinapayagan ka ng gobyerno na gawin iyon, at ang permit na ito ay valid for
3 to 5 years at pwede itong i-renew. In some cases, an environmental impact study o yung pag-aaral tungkol sa epekto ng pag-aalaga at pagpaparami ng wildlife animal sa kalikasan may be required to make sure the activity does not harm nature. And that's all of my discussion regarding sections 14 to section 17 of this act. So for the continuation of the Republic Act 9147, I will discuss the section 18 to section 21. So the section 18 of the Republic Act 9147 is economically important species. When we say economically important species, it is a certain species that are vital for the human survival and industry. In this section, nakasaad na kailangan na magtakda ng listahan ng mga species na may mga mahalagang ambag sa ekonomiya ng ating bansa. And the population assessment na tinutukoy ay yung tumutukoy dun sa kung gaano karami yung bilang ng isang species. For example is the Philippine eagle. Ang gagawin ng secretary is magtatala ng bilang ng mga natitirang eagle sa kagubatan and susuriin kung may mga pagbabago dun sa population kada taon and i-update yung list para makita kung kailangan ng mas mahigpit na proteksyon ng mga hayop. And the collection of certain species, ibig sabihin, hindi lahat ng species ay maaaring i-collect or kunin natin, bagamat may mga kondisyon na nakasaad dito sa assessment results kung saan pinapayagan yung pangongolekta kung hindi naman ito nakakapagdulot ng pagkaubos ng population ng isang hayop. And dapat kapag nangongolekta, may mananatili pa rin yung sapat na bilang para makapagpatuloy dun sa pagpaparami yung isang hayop. And para mabawi nila yung population nila, para manatili pa rin na hindi nagkakaubusan. And dapat may nakasa din dito na may schedule yung pagkuha. Kailangan din na may sapat na bilang kung gaano karami yung maaaring kunin na hayop para maging balanse pa rin naman yung paggamit natin mga tao and yung para na rin sa proteksyon ng ating kalikasan. And whenever an economically important species become threatened, any form of collection shall be prohibited. Ipinagbabawal na ito pero meron pa rin exemption doon sa kahit pinagbabawal na yung pagkuha doon sa mga endangered species, meron pa rin exemption. Una is for scientific purposes. Pangalawa is for educational purposes and breeding or propagation purposes pursuant to the provision of this act. Yung breeding and propagation, yan yung purpose niyan is para makapagparami ulit. And for the section 19 of this act, the designation of the management and scientific authorities for international trade in endangered species of wild fauna and flora. So in a nutshell, the term fauna represents all animal life and the term flora relates to all plant life. And for the implementation of international agreement on international trade in endangered species of wild fauna and flora, yung PAWD under the DNR or yung Protected Areas and Wildlife Bureau, tapos yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or yung BFAR under the Department of Agriculture shall be the management authorities for terrestrial and aquatic resources. Sila yung magmamanage. Sila yung magiging management authorities. And under this act, yung Palawan Council for Sustainable Development or yung PCSD, ito yung dito may pinagkatiwala rito na may pinagkatiwala sa kanila na sila na yung mamahala and sila yung nagsisilbing pangunahing agency na nagpapatupad ng batas sa buong lalawigan lang ng Palawan. Yung tungkulin kasi ng PCSD is in terms of jurisdiction, unlike sa ibang bahagi ng Pilipinas kung saan nahati yung pamamahala sa pagitan ng yung kanina yung sa BFAR sa tubig, yung meron naman PWD kung saan yung mga panlupa lang under ng DNR and yung Department of Agriculture. Dito sa Palawan is pinag-isa na yung pamamahala nila kung saan kaya sakop nila kung ito man ay mapapanlupa or mapapantubig.
sila is may authority or may power sa lahat ng uri ng wildlife sa Palawan. And ito, in terms of in terms of enforcement, ito yung mga nagtatalaga ng mga authority para manghuli ng mga lumalabag sa batas gaya ng mga illegal na nagbebenta or yung mga nagbebenta ng mga or nag-aalaga ng mga endangered na hayop. And for monitoring, sila yung mga nagbabantay sa mga critical habitats o yung mga lugar na tinitirahan ng mga endangered species sa Palawan. And sa pagbibigay naman ng permit, ito rin yung mga naglalabas ng kinakailangan documents for the legal activities gaya ng wildlife collector's permit para sa legal na pangolekta ng wildlife, for local transport permit para sa mga nagbabiyahe ng wildlife mula dun sa Palawan patungo dun sa ibang lugar, and the exotic species clearance. Pahintulot ito bago makapasok yung mga dayuhang species dun sa lalawigan ng Palawan. And sila rin yung mga namamahala dun sa wildlife rescue centers kung saan dito dinadala ang mga nasagip na hayop upang gamutin at muling ibalik sa kalikasan. And in connection to Strategic Environmental Plan Law, yun yung RA 7611. Ang papel ng PCSD ay dahil dun sa SEP, dahil SEP yung Strategic Environmental Plan for Palawan Act. Dahil yung Palawan ay kinikilala bilang isang biosphere reserve o yung protected area, kailangan ito ng sariling agency that will focus for balance between nature and development. So sa madaling salita, may mga nakatakda kung sino ang may authority sa pagpapatupad ng mga batas para sa endangered species, depende kung ito ay panlupa, yamang tubig, o mula dun sa Palawan. And to provide advice to the management authorities, there shall be designated scientific authorities for terrestrial and aquatic or marine species. For terrestrial species, mayroon dito mga nakadesignate na scientific authorities. Kapag sa terrestrial species, ang nakadesignate dyan is yung ERDB or yung Ecosystems Research and Development Bureau of the DENR, UP Institute of Biological Sciences, at saka yung National Museum and other agencies as may be designated by the Secretary. Kapag naman sa marine and aquatic species, ang scientific authorities nila ay yung BFAR or yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yung UP Marine Science Institute, UP Visayas Silliman University, at National Museum and other agencies as may be designated by the Secretary. Provided that in this case of terrestrial species, the ERDB shall chair the scientific authorities. Ang pinakamamamahala dun sa terrestrial species, dun sa case nila, is yung ERDB, yung pinakang magiging chair. Habang dun naman sa mga aquatic species, ang pinakang chair nila is yung UP Marine Science Institute. And for the Section 20, authority of the Secretary issue permits. In this section naman, upang maisakatuparan nila nang maayos yung batas, yung bawat permit ay may nakatakdang panahon ng ang visa. So, ibig sabihin, merong mga validities at pwede rin siyang i-renew batay dun sa mga alituntunin ng mga agencies. Nandito yung nasa 5 kinds of permits. Una is yung wildlife farm or culture permit. Ang validity niya is 3 to 5 years para dun sa mga nag-aalaga or nagkukultura ng wildlife. Pangalawa is wildlife collector's permit. Ang validity niya is umabot lang siya ng 1 to 3 years para dun sa mga nagkokolekta ng hayop o mga halaman mula dun sa kalikasan. And pangatlo is yung gratuitous permit. 1 taon yung validity niya. Ito yung libreng libreng permit, karaniwang para sa research or education. And local transport permit, pang-apat, tumatagal lang siya ng ang validity niya is 1 to 3 months. Ito yung mga para dun sa pagbabiyahe ng wildlife sa loob ng bansa. And last one is yung panlima, export or import or re-export.
permit. Ang validity nito is 1 to 6 months. Para naman to sa mga nag-aangkat or mga nagluluwas ng wildlife patungo sa ibang bansa. And for the section 21 is the fees and charges. The secretary, after consulting with concerned groups, can set fees for permits for export of wildlife species. May bayad na sa na hindi lalagpas ng 3% ng value ng pag-export. Hindi nakasama dito yung yung transport cost. And ibig sabihin, dapat isinasaalang-alang pa rin yung mga gasto sa production or yung mga production cost. And yung mga bulaklak, halimbawa na lang yung mga dahon, at saka yung katulad sa product mula doon sa mga farm, ito ay yung mga ine-exempt or mga hindi nasakop ng bayad. At yung mga bayarin na yun is yun yung mga nire-review kada 2 taon or kapag may pangangailangan at pwedeng baguhin basta't may consultation ng mga sektor na apektado. And sa madaling sabi, may bayad ang pagkuha ng permit at yung pag-export ng wildlife, pero limited siya ng 3% maximum. And may exemption para dun sa mga farm products at nire-review ang fees kada 2 taon. So that's all for my part po. Thank you. So, good day everyone. I am Trisha Alvin Binosa from BEC3. Now, we will tackle the Republic Act number 9147, which is the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Today, we will tackle the Article 2, which is the protection of threatened species. Under the Article 2, we have a Section 22, which is the determination of threatened species, which is ito yung mga hayop na nanganganib ng maubos. So, according to this act, ang batas ay nagsasabi na ang secretary ang may power na mag-decide kung ang isang wildlife ay threatened. Kapag na-determine, ito ay kaklasify bilang critically endangered, vulnerable, o iba pa accepted categories. Ito ay ang magiging basahan nito ay ang classification na dapat nakaangkla sa best scientific data sa internationally accepted criteria tulad ng determination of threatened species, which is the example is habitat destruction or modification. Ito ay kapag nasisira o nababawasan ang tirahan ng hayop. For example na lamang is yung pagputol ng puno sa kagubatan, tulad na lamang sa Sierra Madre, na nagiging dahilan ng pagkawala ng tirahan ng mga Philippine eagle. So, isa pa ay ang reclamation projects na sumisira sa coral reefs kung saan nakatira ang mga isda at pawikan. So, the second is the overutilization o yung sobrang paggamit ng species para sa negosyo, libangan, research, or educational purposes. Just for example, yung overfishing ng tuna at lapu-lapu for commercial trade, panghuhuli ng tertiary para gawing tourist attraction, also yung pagkuha ng orchids or rare plants para ibenta. For the third classification is the inadequacy of existing regulatory mechanism, which is yung kapag kulang o mahina yung umiiral na batas para protektahan sila. Just for example is yung mahinang enforcement ng anti-poaching laws, kaya patuloy ang illegal hunting ng mga hayop. O kulang ang monitoring ng wildlife trade, kaya nakakalusot yung mga smuggling exotic birds. Last one is the other natural or man-made factors, mga natural calamities o gawa ng tao na nakakaapekto sa survival species. Tulad na lamang ng bagyo na sumisira sa nesting sites ng pawikan, or oil spill na pumapatay sa mga marine life, o pollution sa ilog na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga freshwater species tulad ng Philippine crocodile. The Secretary shall review, revise, and publish the list of categorized threatened wildlife within 1 year after effectivity of this Act. Thereafter, the list shall be updated regularly or as the need arises, provided that a species listed as threatened shall not be removed therefrom within 3 years following its initial listing. So, according to this Act, we need to update the list. Ayon sa batas, may obligasyon ng Secretary na siguraduhin na updated ang listahan ng mga threatened species. So first, within the 1 year after effectivity ng Act, kailangan i-review at i-publish ang official list ng mga species na na-classified bilang threatened.
Second is the regular updates kapag may needs. Hindi ito one time lang. Kapag may mga bagong specific data o may mga bagong treat na lumabas, pwedeng i-update ang list. Halimbawa, kung may biglang bumaba sa population ng pawikan dahil sa oil spill, pwedeng idagdag o baguhin ang status sa list. The third one is the no removal within 3 years. Kapag na-declare na treated ng isang species, hindi pwedeng tanggalin agad. Kailangan manatili sa list for at least 3 years bago i-review ulit. Tulad na lamang nung kapag ang tama raw ay na-classify bilang endangered ngayong taon, hindi pwedeng alisin sa list hanggang lumipas ang 3 taon kahit may improvement sa population nito. Upon filing of a petition based on substantial scientific information of any person seeking for additional or deletion of a species from the list, the Secretary shall evaluate in accordance with the relevant factors stated in the first paragraph of this section, the status of the species concerned and act on the said petition within a reasonable period. So, petition. Anyone can file a petition with a strong scientific basis para magdagdag o magtanggal ng species sa list. So, according to this act, the Secretary must evaluate at mag-act sa petition within a reasonable period of time. So, the Secretary shall also prepare and publish a list of wildlife which resemble so closely in appearance with listed treated wildlife, which species shall likewise be categorized as treated. So, similar species, kung may wildlife na magkamukha ng treated species, gagawa rin ng list para maiwasan ang confusion or exploitation. Let's move to the next section, which is the section 23, the collection of treated wildlife, byproducts, and derivatives. So, section 23, ayon sa batas na ito, ang pagkolekta ng treated wildlife kasamang kanilang byproducts or derivatives tulad ng balahibo, balat, buto, at itlog ay hindi basta-bastang pinapayagan. May mga specific lamang na kondisyon. Una is allowed for process only. Ang collection ay pwede lang para sa mga scientific research. Halimbawa, pag-aaral ng genetics ng Philippine eagle para maintindihan ang reproduction. Pangalawa is sa breeding or propagation. Halimbawa, control breeding ng pawikan para dumami ang population nito. So, ang lahat ng ito ay dapat naka-align sa Section 6 ng Act na tumutukoy sa conservation at sustainable use. So, according to this Act, it was also provided that only the accredited individuals, business, research, educational, or scientific entities shall be allowed to collect for conservation, breeding, or propagation purposes. So, for the second, we have the accredited individuals or entities only. Hindi lahat pwedeng mangolekta. Also, accredited researchers lamang ang mga pinapayagan, like universities or conservation centers, ang pwedeng mangolekta naman. So, for the third condition, we have the purpose is conservation. Ang collection ay hindi para sa negosyo or personal gain lamang, kundi para sa conservation, breeding, at propagation. Let's move on to the section 24, which is the conservation, breeding, or propagation of threatened species. So, it shall be encouraged in order to enhance its population in its natural habitat. It shall be done simultaneously with the rehabilitation and or protection of the habitat where the captive breed or propagated species shall be released, reintroduced, or restock. According to this Act, ang batas ay nasasabing dapat i-encourage ang conservation, breeding, or propagation ng threatened species para dumami ang kanilang population sa natural habitat. Hindi lang basta pagpaparami ng captivity, kundi dapat sabay itong ginagawa sa rehabilitation at protection ng habitat kung saan ibabalik o i-release ang isang threatened species. So just for example, kung may breeding program ng Philippine crocodile sa isang sanctuary, dapat sabay din na pinoprotektahan at nire-rehabilitate ang mga ilog at wetlands kung saan sila i-release. So we have the commercial breeding or propagation of threatened species may be allowed provided that the following minimum requirements are met by the applicant to breed. So bukod sa conservation, pwede rin payagan ng commercial breeding or propagation ng threatened species pero may mga minimum requirements. So first is the proven effective breed
breeding and captive management techniques of this species. So, according to this, dapat may ebidensya na kaya nilang paramihin at alagaan ng maayos ang species. Tulad lamang ng isang accredited farm na may successful record sa pagpaparami ng pawikan. Second one is the commitment to undertake commercial breeding in accordance with Section 17 of this Act. Simultaneous with conservation breeding, the Secretary shall prepare a list of threatened species for commercial breeding and shall regularly revise or update such list or as need arises. So, the second one is the commitment to conservation breeding. Kahit commercial ang breeding, dapat sabay itong ginagawa kasabay ng conservation breeding ayon sa Section 17 ng Act. Just for example is yung isang negosyo na nagbabenta ng orchids pero sabay ring nagpo-produce para sa conservation projects. So, for the role of the Secretary, ang Secretary ang naghahanda ng listahan ng threatened species na pwedeng i-commercial breed. Regular din itong i-update depende sa pangangailangan. Like kung may mga bagong species na pwedeng i-commercial breed dahil proven ng techniques, idadagdag ito sa list. And for the last section, 25, establishment of critical habitats. Within 2 years following the effectivity of this act, the Secretary shall designate critical habitats outside protected areas under the Republic Act No. 7586, where threatened species are found. Such designation shall be made on the basis of the best scientific data, taking into consideration species, endemicity and/or richness, presence of man-made pressures or threats to the survival of wildlife living in the area, among others. So, ayon sa batas, may tungkulin ng Secretary na mag-designate ng mga critical habitats sa loob ng 2 years mula sa effectivity ng Act. Ang mga critical habitats ay mga lugar outside the protected areas o hindi sakop ng Republic Act 7586 o NIPAS Act, kung saan matatagpuan ang threatened species. So, we have the basis ng designation. Ang pagdedeklara ng critical habitats ay dapat nakabase sa best scientific data at isinasaalang-alang ang mga ito. So, first is the species endemicity or richness, kung maraming unique o native species sa lugar. Second is the presence of man-made pressures or threats, kung may mga banta mula sa tao tulad ng illegal logging, mining, o population. So, all designated critical habitats shall be protected in coordination with the local government units and other concerned groups from any form of exploitation or destruction which may be detrimental to the survival of threatened species dependent therein. For such purpose, the Secretary may acquire by purchase, donation, or expropriation lands or interest therein, including the acquisition of usufruct, establishment of easements, or other undertakings appropriate in protecting the critical habitat. Protection of critical habitats. Kapag na-designate na, ang critical habitats ay dapat protektado lamang sa exploitation o destruction. Ang protection ay gagawin in coordination with LGUs at acquisition for protection. Para masiguro ang protection, pwedeng mag-acquire ng lupa ang Secretary sa pamamagitan ng purchase o pagbili ng lupa. Donation kung may mga magdodonate ng lupa para gawing habitat. Expropriation, compulsory acquisition kung kinakailangan. And also usufruct, easement or other undertakings, legal arrangements para magamit ang lupa sa conservations. So again, I am Trisha Abigail Pinosa, reporting the Section 22, Determination of Threatened Species, also Section 23, the collection of threatened wildlife, Section 24, which is the conservation, breeding, or propagation. Lastly is Section 25, which is the establishment of critical habitats. All of these are under of the Republic Act No. 9147, which is the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. This is the end of my report. Thank you so much. Next yung Section 26, registration of treated and exotic wildlife in the
possession of private person. No person or entity shall be allowed possession of wildlife unless such person or entity can prove financial and technical capability and facility to maintain said wildlife. 12 months after the effectively of this act, the Secretary shall set a period within which person entities shall register all threatened species, collected and exotic species imported prior to the effectively of this act. However, when the threatened species is needed for breeding, propagation or research purposes, the state may acquire the wildlife through a manually acceptable arrangement. After the period set has elapsed, threatened wildlife possessed with certificate of registration shall be confiscated in favor of the government, subject to the penalties herein provided. All Philippines wildlife which are not listed as threatened prior to the effectivity of this act, but which may later becomes so shall likewise be registered during the period set after the publication of the updated list of threatened species. Dito naman po sa act na to, ang pagmamayari o paghahawak ng wildlife ng mga hayop o halaman mula sa kalikasan ay nangangailangan ng patunay na ang isang tao o organisasyon ay may sapat na kakayahang pinansyal, technical at may maayos na pasilidad para sa alagaan ng mga ito. Ibig sabihin, pinapayagan yung mga tao na mag-alaga or mag-alaga ng mga species galing sa kalikasan kung sila ay mayroong sapat na pinansyal at kaya nilang alagaan yung mga hayop or halaman na endangered or threatened, ganun. Sa loob ng 12 buwan or 12 months, maging epekto ang batas sa ilalim ng sekretary ay magtatakda ng panahon para sa pangrehistro ng mga umiiral na threatened species. Ang mga panganib nanganganib na species at mga imported na exotic species. Bukod dito, maaaring kunin o i-acquire ng estado ang mga threatened species para layunin ng pagpaparaming breeding o pananliksik. Sa madaling salita, hindi basta pwedeng magmay-ari ng wildlife, kailangan may mga kakayahan at rehistrado ito. At maaaring kunin ng gobyerno ang mga panganib na species para sa conservation at pag-aaral. Under Section 27, which is the illegal acts, ito yung mga ipinagbabawal na gawain. And under this section of this Republic Act, ipinagbabawal ang sino mang tao na sadyang pagsamantalahan ang ating mga wildlife resources. When you say wildlife, ito yung mga hayop at halaman sa ating kalikasan at ang kanilang tirahan. And under this section, ang mga pinagbabawal ay yung pagpatay o pagsira sa wildlife. But meron siyang mga exceptions. Hindi pinapayagan ang pagpatay ng hayop maliban lang kung the first one is kung bahagi ito ng ritual ng mga katutubo. If ito is part ng kanilang religion, is wala tayong magagawa kasi part yun ng kanilang relihiyon. At the second one is kung may sakit na nakakahawa at hindi na magagamot yung hayop. If ever na may sakit yung hayop na malala or nakakahawa sa tao na magkukos ng danger or threat, pwede nating patayin ang hayop. And
Another one is para wakasan yung matinding paghihirap ng hayop. If mayroon siyang karamdaman or meron siyang sakit na malala na parang feeling natin mas mahihirapan pa siya pag tumagal pa yung buhay niya, pwede natin wakasan yung buhay niya. And para maiwasan din also yung agarang panganib sa tao, yun yung sinasabi ko nga, if mapanakit na yung mga hayop, pwede natin silang patayin if nagkukos sila ng danger or threat sa ating mga tao. And also, ginagamit din ito sa mga legal experiment for the research. Pag ginamit is, yun yung mga exemptions para hindi ka makalabag under this section of this act. And the next one is yung pananakit sa hayop or pagdudulot ng pinsala na nakakaapekto sa kakayahan nilang magparami. And pagkasira ng mga critical habitat. So, sa mga lugar na tinitirahan ng mga wildlife, bawal yung pagtatapon ng basura, pagtira, or yung pag-okupa. When you say pagtira, pag-okupa, is dun ka titira sa dapat na tinitirahan ng mga wildlife. Kumbaga, sinisira mo yung kanilang mga tirahan. And pagmimina, pagsusunog or pagputol ng mga puno, and yung mga quarrying, yung pagpasok or paglilipat ng mga wildlife, transport, kasi hindi basta-basta pwedeng magpakawala o maglipat ng mga hayop sa ibang lugar. And the next one is yung pagbebenta ng mga wildlife. Sa pagbebenta ng mga wildlife kasi, pinagbabawal yung kalakalan ng mga hayop. And the next illegal acts is yung panghuhuli o pagmamay-ari. Or yung parang manghuhuli ka, parang gagawin mo alaga, tapos ibebenta mo, mangungulekta ka lang ng mga hayop para gawin itong negosyo. And the next illegal act is yung pagsira ng tirahan. So, yung pagsisira ng mga tirahan is kagaya ng mga pugad ng mga ibon, ng mga puno, pagpuputol, or yung mga halaman na tinitirahan ng mga hayop. And the next illegal act is yung pagmamaltrato sa ating mga hayop. And the next illegal act is yung pagbabiyahe or pagtransport ng wildlife kasi bawal ilipat ng walang pahintulot at ating mga wildlife animals. So, for Section 28, fines and penalties. So, ang mga parusa ay nakadepende sa uri ng paglabag or antas ng proteksyon ng hayop, whether it is a critical, endangered, or vulnerable species. So, for illegal acts under the Section 27A, which is yung pagpatay, the penalties depends on the conservation status of the wildlife. So, if it is a critical species, the penalties are 6 years and 1 day to 12 years imprisonment and a fine of 100,000 to 1 million pesos. For endangered species, 4 years and 1 day to 6 years imprisonment and a fine of 50,000 to 500,000 pesos. And for vulnerable species, 2 years and 1 day to 4 years imprisonment and a fine of 30,000 to 300,000 pesos. And for other threatened species, 1 year and 1 day to 2 years imprisonment and a fine of 20,000 to 200,000 pesos. And for other wildlife species, 6 months and 1 day to 1 year imprisonment and a fine of 10,000 to 100,000 pesos. And for the illegal acts under Section 27B, the penalties are for critical species 4 years and 1 day to 6 years imprisonment and a fine of 50,000 to 500,000 pesos. For endangered species, 2 years and 1 day to 4 years imprisonment and 30,000 to 200,000 pesos fines. And for vulnerable species, 1 year and 1 day to 2 years imprisonment and a fine of 20,000 to 200,000 pesos. And for other threatened species, 6 months and 1 day to 1 year imprisonment and a fine of 10,000 to 50,000 pesos. And for other wildlife species, 1 month to 6 months imprisonment and a fine of 5,000 to 20,000 pesos. And for illegal acts under the Section 27 and Section 27 and Section 27 C and D, the penalty is 1 month to 8 years imprisonment and a fine of 5,000 to 5 million pesos. For illegal acts naman under Section 27E,
So, ang penalties doon ay for the critical species, 2 years and 1 day to 4 years imprisonment and a fine of 5,000 to 300,000 pesos. For endangered species, 1 year and 1 day to 2 years imprisonment and a fine of 2,000 to 200,000 pesos. For vulnerable species, 6 months and 1 day imprisonment to 1 year and a fine of 1,000 to 100,000 pesos. And for other threatened species, 1 month and 1 day to 6 months imprisonment and a fine of 500 to 50,000 pesos. And for other wildlife species, 10 days to 1 month imprisonment and a fine of 200 to 20,000 pesos. And for illegal acts under the Section 27 of F and G, so the penalties are for the critical species, 2 years and 1 day to 4 years imprisonment and a fine of 30,000 to 300,000 pesos. For endangered species, 1 year and 1 day to 2 years imprisonment and a fine of 20,000 to 200,000 pesos. For vulnerable species, 6 months and 1 day to 1 year imprisonment and a fine of 10,000 to 100,000 pesos. And for other threatened species naman, 1 month and 1 day to 6 months imprisonment and a fine of 5,000 to 50,000 pesos. And for other wildlife species, 10 days to 1 month and a fine of 1,000 to 5,000 pesos. And if the violation under the section F is committed using appropriate techniques or devices, so the maximum penalty shall be imposed. And for illegal acts under the section 27 H and I, so the penalties are for the critical species, 6 months and 1 day to 1 year imprisonment and a fine of 50,000 to 100,000 pesos. For endangered species, 3 months and 1 day to 6 months imprisonment and a fine of 20,000 to 50,000 pesos. For vulnerable species, 1 month and 1 day to 3 months imprisonment and a fine of 5,000 to 20,000 pesos. And for other threatened species, 10 days to 1 month and a fine of 1,000 to 5,000 pesos. And for other wildlife species, 5 days to 10 days imprisonment and a fine of 200 to 1,000 pesos. So, and additionally, for sa lahat ng mga wildlife, so ang mga gamit sa paglabag ay kinakailangan na kumpiskahin ng ating pamahalaan or kunin, exempted or maliban if yung mga sasakyan is pag-aari ng mga innocent people na katulong lang or ginamit lang nila yung sasakyan, and if ang mga nakuhang wildlife ay ililipat naman ulit sa mga wildlife rescue center. At ang mga dayuhang lumabag is kinakailangan na i-deport muna sila pagkatapos pagsilbihan yung kanilang mga sentensya at para mabayaran yung kanilang mga fines and penalties. But tataasan ng hindi bababa sa 10% kada 3 years yung kanilang multa para makasabay siya sa inflasyon at mapanatili yung bisa nitong ating batas. So, Section 29 Wildlife Management Fund. Itinatag ang Wildlife Management Fund para bilang espesyal na pondo sa pamamahala ng mga departamento para pondohan ang pagpapanumbalik ng mga nasirang tirahan ng ating mga wildlife para sa pananaliksik, pagpapatupad ng mga batas, pagsubaybay at pagpapalakas ng kakayahan ng mga kaugnay na agencies. So, ang pondo na ito ay nagmumula sa mga multa, bayad or yung mga pinsala, mga bayarin or donation, grant at yung mga iba pang contributions. So, ang mga contributions na ito is hindi sila pinapatawan ng donor's task at yung iba pang buwis o bayarin ng pamahalaan. Good day, sir. This is the continuation report of RA 9147.
Section 30, sinasabi dito na nagbibigay ng kapangyarihan ang batas sa DNR at DA na magtalaga ng mga volunteer at mga bagong miyembro ng ordinaryong tao na maging bantay dagat at bantay gubat. Dahil ginagawa ito dahil sa sobrang lawak ng kagubatan at karagatan sa Pilipinas is kulang yung mga opisyal ng gobyerno. Sa Section 31 naman is inuutusan ng batas na magtayo ang DNR at ang DA ng research center upang dito mag-aaral yung mga expert ng kung paano nga ba paprotektahan or paano nga ba maiiwasan ang pagkaubos ng mga hayop at paano sila mapaparami. Section 32, dito naman nagtatayo sila ng mga rescue center para sa mga nasasagip na mga hayop. Dito dinadala ang mga nasasagip na mga hayop na galing sa mga illegal na nagbebenta, humuhuli at mga nagdaalaga dito. Dito muna sila pansamantala ginagamot at pinapalakas bago sila ibalik sa gubat. Section 33. Dito naman naglalagay sila ng special checkpoint sa mga airport at pantalan. Ginagawa ito dahil madalas ito ang nagiging daanan ng mga sindikato o mga smuggler o yung mga illegal na nagpapasok at naglalabas ng mga hayop sa bansa. And last, yung Section 34, exception from taxes. Any donation, contribution, bequest, subsidy, or financial aid which may be made to the Department of Environment and Natural Resources or to the Department of Agriculture and to NGOs engaged in wildlife conservation July registered with the Securities and Exchange Commission a certificate by the local government unit, the Department of Environment and Natural Resources, or the Department of Agriculture for the conservation and protection of wildlife resources and their habitats shall constitute as an allowed deduction from the taxes incoming of the donor and shall be exempt from donor tax. Dito naman sa Section 34 yung mga tao na tumutulong sa tumutulong sa wildlife or like sa DOE sa DENR. Yung mga tao na tumutulong dito like sa pagtulong sa kalikasan ay binabawas ito sa tax nila. Like yung isang organization ito ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission and kinikilala ng local ng pamahalaan o ng DNR ang mga donasyon na binibigay para sa kontribusyon at protection ng wildlife at kanilang tirahan ay maaaring ibawas sa taxes nga income na mabibigay ng donor kaya mababa ang buwis na babayaran niya. Okay. Thank you po, sir. Good day, sir. Good day, everyone. I am Carlo Pulido from Group 3 and this is my presentation. The continuation of RA 9147, Section 35, ang flagship species. Ang mga local government unit daw po or LGU tulad po ng municipality o provinces, kailangan daw po nila gumawa ng paraan para protektahan at alagaan daw po ang mga hayop at halaman dito po sa atin sa Pilipinas. And para mas maging effective po and pwede rin po silang pumili ng tinatawag na flagship species. Ito po yung mga piling hayop o halaman na gagawing model ng conservation sa lugar po nila. Like for example po ng Cebu Black Shama, kilala rin po siya bilang siloy dahil sa Cebu lang po ito makikita at ito daw po ay perfect para po sa kanila. Next po is yung Tamaraw, ang pride po ng Mindoro and makikita lang din po ito only in Mindoro. Ang next naman po is Philippine Tarsier, ang sikat daw po sa Bohol. And the last one po is ang Philippine Teak or Teknona. Ito po ay isang rare na puno na matatagpuan lang po sa Batangas at ilang bahagi ng Mindoro. Yung mga species na ito ay magiging parang representative o base ng environmental protection effort po ng LGU. And sa madaling salita po is responsibilidad po ng LGU na alagaan ng kalikasan. Pwede rin po silang pumili ng isang hayop o halaman na bilang simbolo para mas mapansin at masuportahan po ng tao ang mga conservation effort po nila.
Section 36 naman po, Botanical Garden, Zoological Parks, and other similar establishment. Ang secretary po or karaniwang secretary ng Department of Environmental Natural Resources ang may authority na mag-control at mag-set ng rules sa paggawa, pagpapatakbo at pag-maintain ng mga lugar tulad po ng botanical garden or mga hardin ng halaman, sa zoological parks o zoo at iba pa pong mga lugar. Ginagawa ito para siguraduhin na ang mga lugar na ito ay ginagamit ng maayos para sa recreation or libangan. Education is para may matutunan, conservation or pagprotekta ng kalikasan at mga hayop or halaman. Sa madaling sabi po is ang secretary daw po ang nagbabantay at nagbibigay ng rules sa mga zoo at botanical garden para masiguradong hindi lang po sila basta-basta negosyo, kundi makakatulong din po ito sa pag-aaral at pagprotekta po sa kalikasan. Section 37 po, Implementing Rules and Regulation. And sa loob daw po ng 12 months matapos maging effective ang batas, ang secretary daw po ng DNR at DA ay kailangan gumawa ng mga rules and regulation para masiguradong maayos at maipatupad po ang batas. Kailangan daw po nilang makapag-coordinate po sila sa mga committees on environmental and ecology ng Senate at House of Representatives para mas maging maayos at kompleto po ang mga guidelines. And kung may mga issue naman po na magkakaugnay ay hindi daw po pwedeng pag-iwa-hiwalayin, kailangan daw po magtulungan ang DNR at DA sa paggawa at pagpapatupad po ng rules. At isa pa pong importante dito is kailangan din po nilang isaalang-alang ang mga international agreement at protocol na pinirmahan ng Pilipinas para siguradong pumanig po ang batas sa Pilipinas. Sa madaling salita po is may 1 year daw po ang DNR at DA para gumawa ng rules. Kailangan daw po nilang makapag-coordinate sa mga ibang government bodies, dapat nagtutulungan sila sa mga magkakaparehong issue at dapat sumunod din sila sa mga international agreement at implementation po ng batas. Section 38, Appropriations. Ang section na ito ay tungkol sa pondo o budget na kailangan para may patupad ang batas na ito or ang batas na Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ang perang kailangan para simulan ang pagpapatupad ng batas na ito ay kukuhain mula sa budget ng DENR o Department of Environment and Natural Resources na nasa General Appropriations. Ibig sabihin, hindi na kailangan maghintay ng bagong pondo. Section 39, Separability Clause. Ang sinasabi ng batas na ito, kung may bahagi o provision ng batas na ito ang idiniklara ng korte bilang unconstitutional o labag sa saligang batas sa hinaharap, hindi maapektuhan ng bisa o legality ng iba pang batas. Halimbawa, kung isa lang sa section na hindi valid, patuloy na epektibo pa rin ang lahat ng iba pang provision tungkol sa protection ng wildlife. Sa madaling salita, hindi lahat ay nadadala ng isa. Patuloy na gagana ang batas, ito ay para sa kaligtasan at patuloy na pagpapatupad ng Republic Act 9147. Section 40, Repealing Clause. Ang section na ito ay kinansila ang mga sumusunod na batas. Act Number 2590 o an Act for the Protection of Game and Fish. Ito ay kinansila dahil tumutukoy lamang sa game, animals at fish. Walang ibang coverage ng iba pang wildlife. Act Number 3983 o an Act to Protect Wildflowers and Plants. Limitado sa halaman at bulaklak, walang holistic approach sa ecosystem. PD or Presidential Decree 1219 providing for the exploration, exploitation, utilization, and conservation of coral resources. Espesyal na para sa corals at hindi na nasasakop ang buong wildlife. Republic Act 6147 o an act declaring the Pepicelobium jefferi, commonly known as monkey-eating eagle, as protected bird. Protection lamang sa isang uri ng ibon. So, hindi na nasakop dito ang iba pang wildlife resources, kaya ito ay isa rin sa mga kinansila. Bukod dito, lahat ng
iba pang batas o regulasyon na hindi tugma sa Republic Act 9147 ay kinansila na. Sa madaling salita, old laws out, new law in. Kinansila na ang mga hindi bagay na batas para mas maging malinaw at epektibo ang pagpapatupad ng RA 9147. Section 41, Effectivity. Dito sa Section 14, kailangan maghintay ng 15 days after ng publication bago mag-take effect ang bagong law. Kailangan sundin ang 15 days waiting period para masigurado na na-inform ang public at nasunod ang due process bago ma-implement ang isang law.